Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Tungkol ito sa putukang naganap sa loob ng Senate compound kagabi. Ito, matibag, kinumpirmang hindi niya mga tauhan ang nagpaputok sa loob ng Senado. Excuse me. Mariing itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Milvin Matibag na may kinalaman ang kanyang mga tauhan sa napaulat na putukan sa loob ng Senado. Giit ni Matibag wala umanong operatiba ng NBI sa loob ng Senate building sa oras ng insidente at sinabi niyang tila na pagbibintangan lamang ang kanilang ahensya matapos makita ang ilang miyembro ng media ang mga individual na may suot na NBI vest. Yon, ebidensya yun. Nakitang-kita na nga tapos sabing hindi daw tauhan. Ipinaliwanag din ng opisyal na may ginaganap umanong fellowship ang ilang personnel ng NBI. Kaya nagulat siya nang makatanggap ng tawag mula sa ilang senador na nagsasabing may umano'y nagpaputok na NBI agent sa gusali. Sa halip na NBI ang tanungin, sinabi ni Matibag na mas nakakabuting kunin ang detalye ng insidente mula sa Senado at sa Senate Sergeant at Arms dahil sila umano ang direktang may hawak sa sitwasyon noong nangyari ito. Hinimok din niya ang publiko na suriing mabuti ang buong pangyayari, lalo't wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Ipinapakita ng pahayag ni Matibag na nais linawin ng NBI na hindi dapat agad iugnay ang kanilang ahensya ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado na walang malinaw na ebidensya. So, ano yung Yung nakita ng media, saan ba yun? Makita ng ilang miyembro ng media ang mga individual na may suot na NBI vest doon. So yun ang unang tanong. So sino ang mga yun? Fake NBI agents? O kung fake sila, nagpagawa lang sila ng vest, minarkahan ng NBI para sirain ang NBI? Ganun ba yun? So, kung ganun nga, sino ang may utak nun? Ang Senado mismo, under the leadership of Senator Cayetano, si Bato? Anong makukuha nila? Anong objective nila na gagawa yun kung gusto nilang sirain ng NBI? Sa opinion ko opinion ko lang to, I might be wrong, sirang-sira na ang NBI sa mga pangyayaring ito. So hindi mo na kailangan pang gumawa ng ganun para sirain ang image ng NBI dahil, ulitin ko, I might be wrong, sirang-sira na ang imahe ng NBI. Nakakaya na ito. Yung kaibigan kong nasa US, taga Davao yun nag-text siya, kaninang umaga nakita ko, anong nangyayari? Bakit ang Senate is under siege? Napapalibutan ng pulis. Ganon. Under siege nga eh. Parang yung siege, yan ang mga isang form of warfare nung olden times. Pag malakas ang depensa ng isang kaharian, kasi ang mga kaharian nung una, may walls. Para bang Intramuros.
Makapunta kayo, walled city of Intramuros, ganon. Nung una, matataas ang mga pader para ang mga kalaban hindi basta-basta makapasok. Kasi mataas yung pader eh. Kaya ang gagawin ng attacking kingdom, i-siege nila. Yan sa Bible, maraming nangyaring siege operation. Oh. So, ang nangyayari nga is siege. The Senate is under siege na palibutan ng mga puwersa ng gobyerno. So, sinabi ko lang sa kaibigan ko, baka, sabi ko lang, baka nga, it might be na ayaw nilang makatakas si Senator Bato. Kasi, nagkulong na siya doon eh. Kasi may warrant of arrest siya galing daw sa ICC. Oh. So, itong nangyayari ngayon is balitado. May nabasa akong post kanina ni Ed Alunan. Share niya yung conversation ni Mr. Jose Alejandro sa isang opisyal ng US o White House. Eh alam na daw ito ni Trump. Kaya biglang napasugod si Secretary Junvic Rimulya sa Senado para i-comfort ang mga senador na huwag silang magpanik. I don't know ano nang nangyayari. So, ito na po yung evolving drama sa Senado. Parang nanonood tayo ng teleserye na sino bang bida dito? Ito ang bida, si VP Sara. Ang bida, yung taong bayan. Kasi nga, nangyari lang ito dahil sa kudita sa Senado. dahil nagkudita sa Senado, sure nang mananalo si VP Sara sa impeachment trial niya. Dahil nagkudita sa Senado, sure na matutuloy ang investigasyon ng flood control anomalies. Kaya ang mananalo itong dramang ito, teleserye sa Senado, ay VP Sara at ang mamamayang Pilipino dahil magkakaroon na ng hustisya yung mga pagnanakaw sa kaban ng bayan na matagal na nilang gustong pagtakpan. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos na inalaw niya na nangyari ito. Sana ipagdasal natin ang proteksyon ni Senator Cayetano and yung Brave 13, yung new majority ngayon that they will help together na wala nang atras para tuloy-tuloy na ito yung investigasyon sa flood control scam. Malaman na natin sino-sino ang mga tunay na mastermind. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Kakatulong tayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo og yero. Mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So
nakaatop na gid ang gitagaan namo sa hero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud mi. Kay katong una nga among balay gilupat sa hangin. Katong nagbagyo. Mm. Nagisi-gisi og nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og ni ana. Nakabalay na gyud mi. Salamat. Ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.